pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, December 22, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. All signs point to suicide. Ang gulong suicide sa pagkasawi ni ex-DPWH Undersecretary Catalina Cabral mas lumalakas. Pero investigasyon tuloy pa rin. Mga pampublikong ospital sa bansa, isinailalim na sa Code White Alert bilang paghahanda ngayong Christmas holiday. Vice President Sara Duterte, itinangging may kaugnayan sa nagpakilalang bagman niyang si Ramil Madriaga. Salo-salo, idinaos para sa mga bilanggo sa BJMP Rizal ngayong Kapaskuhan. Disney on Ice, Magic in the Stars. Umarangkada na ngayong holiday season. At sa showbiz, Chelsea Fernandez, first runner-up sa Miss Cosmo 2025 sa Vietnam. Magandang gabi. Pambungad sa ating newscast. Pasintabi po sa sensitibong balita. Mas lumalakas ang anggulong suicide ang nasa likod ng pagkasawi ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral ayon kay Interior and Local Government Secretary John-Vic Remulla. Pero paglilinaw ng PNP, hindi pa lusot sa kaso ang persons of interest at patuloy pa rin ang investigasyon. All signs point to suicide. Suicide o pagpapatiwakal. Ito ang lumalabas sa paunang investigasyon ng mga otoridad sa pagkamatay ni ex-DPWH Undersecretary Catalina Cabral na isa sa mga personalidad sa sentro ng flood control scandal. I think the ICI investigation would have been next. I think the personalities involved in all of the transactions were pressuring her. I think she could live with the crime, with the commission of the crime, but she couldn't live with being caught. That's just my interpretation. Huwebes ng gabi natagpuan ang katawan ni Cabral matapos umanong mahulog sa bangin sa Cannon Road sa Tuba, Benguet. Sa paunang autopsy findings, lumalabas na namatay siya mula sa blunt force trauma na karaniwan sa pagkahulog mula sa mataas na lugar. Gayunpaman, ayon sa pulisya, hindi pa pinal ang anggulong suicide. The pieces of evidence that were gathered shows that there is a suicide. Pero hindi pa natin masabi. Let the investigators makumpleto yung kanyang investigation, no? Comparing every pieces of evidence, every statement, and every footages, whether pati itong mga forensic natin and lahat ng electronics, lahat ay mag-correlate lahat. Dagdag ng PNP, hindi pa lusot ang sinuman sa investigasyon, kabilang ang driver ni Cabral na huli niyang nakasama. Lahat ng mga personalities, lahat ng mga ebidensya na nandun ay isa-subject natin sa investigation. And the driver will be subjected to investigation. That's why persons of interest. Unless may clear na natin. Sa kabila ng pagpanaw ni Cabral, iginigiit ni Interior and Local Government Secretary John-Vic Remulla na tuloy ang investigasyon sa money trail kaugnay sa umano'y illegal na yaman ni Cabral, kung kanino mapupunta ang mga ari-ariang ito at kung dapat itong bawiin ng gobyerno. Tuloy din anya ang pagtugis ng pamahalaan sa lahat ng sangkot sa flood control scam.
12 kongresista ang naghain ng resolution ngayong araw para sa isang congressional investigation sa pagkamatay ni ex-Undersecretary Cabral na sinasabing missing link na mag-uugnay sa malalaking personalidad sa flood control scandal. Nais ng mga kongresista na silipin ang kakulangan ng gobyerno sa pag-audit at sa pagbabantay sa seguridad ni Cabral. Target rin ng resolution na bantayan ang mga ebidensyang makakalap mula sa dating Undersecretary. Kasama sa mga lumagda sa resolusyon ay sina Batangas sa 1st District Representative Leandro Leviste, ML Party List Representative Leila de Lima at mga kinatawan ng Akbayan Party List. Samantala, sinabi naman ng DPWH na isusumite na nila lahat ng data storage device at iba pang gamit na naka-assign kay Cabral at sa kanyang opisina noon para sa isang digital forensic examination ng PNP. Samantala, ilang buwan bago namatay si ex-DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ay ibinigay umano niya kay Batangas Representative Leandro Leviste ang mga dokumento na naglalaman ng listahan ng mga proponent ng bilyong pisong budget insertions sa ahensya. Ayon kay Leviste, ibinigay sa kanya ang files nitong Setyembre matapos siyang mangulit ukol sa district-level data at mabigyan ni DPWH Secretary Vince Dizon ng go signal si Cabral. Nananawagan naman ang kongresista ngayon sa liderato ng DPWH na sila na mismo maglabas ng sarili nilang kopya, pero babala ni Leviste kasama sa listahan ang mga pangalan ng malalaking personalidad. On the phone call, I said that we are doing this in the spirit of transparency, and Secretary Dizon agreed. There's many code names in the list. It's not necessarily all people's names. And it would have been good for Yusek Cabral to be the one to explain the codes in the list. Sa ibang balita, tinitingnan ng Office of the Ombudsman ang paghahain ng civil forfeiture case laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng flood control corruption scandal. Ayon kay Interior Secretary John-Vic Remulla na kapatid ng Ombudsman, inihahanda na ang mga kaso ng gross criminal neglect laban kay Romualdez. Nauna nang inirekomenda ng DPWH ang pagsasampa ng kriminal at administrative cases laban sa mahigit 80 individual. Kabilang po dyan ang pinsan ng Pangulo na si Romualdez dahil sa anomalya sa mga flood control projects. Ayon pa sa kalihim, walang direktang pirma o utos na may ugnay kay Romualdez sa mga dokumento. Pero tinututukan ng Ombudsman ang pananagutan niya sa umano'y pagpapabaya. Giit niya kung hindi man makuha sa kasong kriminal, isusulong ang civil forfeiture para bawiin ang mga ari-ariang mapatutunayang ill-gotten ang mga ito. Nagsauli ng mahigit kumulang 15 milyong piso sa pamahalaan si Sally Santos, ang may-ari po at manager ng Sims Construction Trading na sangkot sa flood control scandal at isa sa mga kumpanyang iniimbestigahan ng Department of Justice. Ayon kay Justice Spokesperson Polo Martinez, bahagi ang halaga ng partial restitution alinsunod sa memo of agreement sa pagitan ng pamahalaan at mga posibleng state witness sa mga kasong sinisilip ng ahensya. Ayon kay Martinez, dinala ng mga armored vehicle ang halaga umaga ng Lunes bilang bahagi ng kasunduan ni Santos. Nauna nang inamin ni Santos na personal niyang dinala ang humigit kumulang 245 million pesos na cash sa isang tanggapan ng Department of Public Works and Highways. Posible pa umanong umabot sa 1 billion pesos ang kabuang halagang nadala niya sa ahensya mula 2022 hanggang kasalukuyan. Naningil din umano siya ng 3% royalty fee sa mga proyektong dumaan sa kanya. Gayunpaman, itinatanggi niya na alam niya umano na gagamitin ang kanyang mga lisensya sa mga maanumalyang proyekto sa infrastruktura. Isinailalim na sa Code White Alert ang mga pampublikong ospital sa bansa bilang paghahanda ngayong Christmas holiday. Muli ring nagpaalala ang DOH na mag-ingat sa mga karaniwang sakit tuwing Kapaskuhan. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Walang Christmas leave ang mga doktor at health professionals sa public hospitals matapos itaas ang Code White status ngayong Kapaskuhan ayon kay Health Secretary Ted Herbosa. They'll have to make sure na may adequate personnel, doctors, nurses, because alert level yan. Magtatagal ang Code White status hanggang January 6, 2026. Personal ding inspeksyon ng kalihim ang ilang specialty hospital sa Quezon City gaya ng National Kidney Transplant Institute at Philippine Heart Center. Kinumusta ni Herbosa ang sitwasyon sa mga ward at ang kahandaan ng emergency rooms.
Meron kaming parang online, nalalaman na namin kung aling hospital ang may vacant ER beds or puno. So parang madali sa referral at Kabilang sa mga sakit na uso tuwing holiday season ay ang stroke, atake sa puso, diabetes, hika at iba pa. Kalimitang sanhi ng mga ganitong sakit ay mga pagkain ngayong holiday season. Pagka maalat ang pumapasok sa katawan mo, marami kang tubig na hindi naiihi na lalabas. So nahihirapan ang puso mo. yeah, so I think the key is discipline at saka moderation talaga. Pag natikman mo, tama na, huwag na yung masyadong marami. Paalala rin ng mga otoridad na huwag magmaneho kapag nakainom ng alak at umiwas din sa mga paputok. So I think part of it will be regulation. At least ngayon, hindi mo na, napansin nyo, wala nang binibentang paputok sa sidewalk. Kasi you have to be licensed now. So Bagay na binabantayan din ng Bureau of Fire Protection of BFP para iwas sunog ngayong holiday season. December hanggang bagong taon, yes po, ang trend ay tumataas, bahagyang tumataas. No? At isang factor dyan ay, yun nga, mas maraming gumagamit ng pailaw at saka mga paputok. Umaasa ang DOH at iba pang ahensya na didinggin ng publiko ang mga paalala para sa ligtas na pagdiriwang ng Pasko. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Patuloy ang pamaskong libreng sakay ng Department of Transportation sa mga commuter ng MRT3 at LRT1 and 2. Bahagi ito ng kanilang kauna-unahang 12 Days of Christmas Free Ride Program. At dahil inaasahan ang pagdagsa ng tao ngayong holiday break, may payo po ang ahensya. Narito ang Balitang A to Z ni Naomi Almojano. Kung sa awiting 12 Days of Christmas, 9 ladies dancing ang binigay sa 9th day. Sa ikasyam na araw ng 12 Days of Christmas free ride ng Department of Transportation, libreng sakay sa mga solo parent at bahagi ng LGBTQIA+ community naman ang handog. Ito ay kauna-unahang pagkakataon na ginawa natin itong 12 Days of Christmas na may libreng sakay. Ito ay bilang pagbibigay din sa iba't ibang sektor. At ang kagandahan nito ay naging maganda din ang response naman so far ng ating mga iba't ibang sektor. Nakalaan ang bawat araw mula December 14 hanggang December 25 sa iba't ibang sektor na makaka-avail ng libreng sakay sa MRT at LRT. Sa unang araw ng Christmas free ride, senior citizens, mga estudyante noong ikalawang araw December 15, overseas Filipino workers at kanilang pamilyang sumunod sa ikatlong araw. Sa ikaapat na araw noong December 17, mga guro at health workers naman ang may libreng sakay, persons with disabilities at mga lalaking pasahero sa ikalimang araw, government employees nitong December 19, mga babaeng pasahero sa ikapitong araw, sa ikawalong araw December 21, mga magkakapamilya, at ngayon ngang ikasyam na araw, mga solo parent at miyembro ng LGBT community naman ang makatitipid sa pamasahe. Kaya ang mga solo parent labis ang pasasalamat sa libreng sakay dahil nga hindi na makahagard pa sa pila. Tipid din ito sa budget kahit pa isang araw lang ito. Makakatipid kami kasi tulad yan, nag-o-taking kami. Hindi ko alain na may libre palaksa. Ngayon mahaba ang pila nung nalaman namin na may ganun na libre. Binigyan kami ng guard. Mabilis lang po siya. Wala na pong pila-pila. Basta kuha ka lang ng ticket tapos Anila, nakatipid sila ngayong araw ng 50 pesos, balikan na. Suportado rin ng komunidad ng LGBTQIA+ ang programa at ikinatuwang anila'y pagkilala sa kanila. Kami po sa Pantay ay lubos na sumusuporta sa mga programang ito ng DOTR na nagpapagaan sa buhay ng ating mga commuters. At ito rin po kasi ay isang visibility at recognition ng DOTR na ang LGBTIQ+ ay isang sektor. At ganoon din ang paglalaan ng mga programa at serbisyo na accessible, inclusive, and corruption-free for LGBTIQ+ community. Hindi na hiningan pa ng ID ang mga solo parent at LGBT dahil ayon sa DOTR, aginaldo na ito sa kanila. Ayon pa sa ahensya, mensahe ng pagkakapantay-pantay ang hatid ng kanilang programa. At dahil nga inaasahan ang pagdagsa ng mga pasahero at biyahero, paalala ng kagawaran. Para sa lahat, maigi na magplano po tayo sa ating pupuntahan. Yung mga bit for your convenience na rin po,
bitbitin nyo lang ho yung makakaya ding bitbitin. Sa mga susunod na araw hanggang 24, private sector, employees at kasambahay, uniform personnel, veterans at kanilang pamilya naman ang makakalibre ng sakay. Habang sa 25, libreng sakay para sa lahat. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Naku mga ka-A to Z, kayo ba ay may nakabook ng ticket para sa pag-uwi sa probinsya ngayong holiday season? Inaasahang aabot pa sa 100,000 ang mga pasaherong daragsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX na magsisiuwian nga para sa Pasko at Bagong Taon. Umabot sa mahigit 201,000 na pasahero ang bumiyahin nitong linggo habang umaga ngayong Lunes, December 22. Ayon kay PTEX spokesperson Jason Salvador, inaasahan pa ang mas malaking dagsa ngayong Martes, December 23 na itinuturing na peak day ng holiday travel. Paliwanag ni Salvador, mas mataas ngayon ang bilang ng pasahero dahil sa pinalawak na operasyon ng terminal. Fully booked na rin ang maraming bus companies pero may special permits para sa mga idaragdag na unit. Paalala naman ng mga otoridad sa publiko, huwag magdala ng mga ipinagbabawal na gamit para iwas sa bala sa security. Batay sa tala ng PTEX, sa halos 300 prohibited items ang nasamsam ng security, kabilang dyan ng butane, cutter blades, kutsilyo, lighter at gunting. 3 araw nga po bago ang Pasko, nagsagawa ng price at supply monitoring ang Department of Agriculture at QCPD sa Balintawak Cloverleaf Market ngayong Lunes, December 22. Pinangunahan ito ni Agri Assistant Secretary Genevieve Guevara sa isa sa pinakamalaking bagsakan at wholesale hub sa Metro Manila para tiyaking sumusunod sa suggested retail prices ang mga tindahan. Ayon kay Guevara, nananatiling mababa at abot kaya ang presyo ng karamihan sa bilihin. Sa tala, 120 pesos kada kilo ang imported white onions, habang 150 pesos naman sa imported red onions. Pinag-aaralan din ng ahensya ang pagpapatayo ng mas malalaking food hubs para mas mapababa pa ang presyo sa iba pang lugar sa Metro Manila. Relatively okay po yung presyo dito. Mababa po ang presyo dito. All within yung sa ating MSRP. Kasi dito nga po ang bagsakan ng ating mga pork at manok. Nakita kasi natin pag talagang may central market ka, makakadictate ka ng murang presyo eh. So ang isa sa project ngayon talaga ng DA, magkaroon tayo ng mas mga laking food hubs. Sa iba pong balita, pinabulaanan ni Vice President Sara Duterte ang paratang ni Ramil Madriaga na may personal siyang kaugnayan sa kanya at na umano'y may kinalaman sa iligal na pagpopondo ng kampanya. Sa isang opisyal na pahayag nitong Lunes, sinabi ni VP Sara na walang ipinapakitang ebidensya o dokumento si Madriaga para patunayan ang kanyang mga paratang. Ayon pa sa bise, hindi niya kilala si Madriaga at hindi niya ito nabigyan ng anumang utos. Nauna nang iginiit ni Madriaga sa kanyang sinumpaang salaysay na may kinalaman umano siya sa paghahatid ng malaking halaga ng pera kay VP Sara at sa mga operasyong may kaugnayan sa confidential funds noong 2022 hanggang 2023. Nananawagan naman ng ilang mambabatas ng investigasyon hinggil rito. Saludo at thank you po sa ating Team Philippines. Nagwakas sa ika-6 na pwesto ang Pilipinas sa kabuuang medal tally ng katatapos na 2025 Southeast Asian Games nitong December 9 hanggang 20 sa Thailand. Bagamat bumaba ng isang pwesto mula sa nakaraang SEA Games sa Cambodia, itinuturing naman ng mga opisyal ng sports na matagumpay ang kampanya ng bansa. Nag-uwi ang Pilipinas ng kabuuang 277 na medalya, kung saan 50 ang gold, 73 ang silver at mahigit 150 ang bronze. Marami sa ating mga atleta ang nagpakitang gilas at nakapagtala ng bagong record sa iba-ibang palakasan. Kaya naman, pinagmamalaki ng bansa ang kanilang tagumpay. Congratulations, Philippines! Susunod, munting salo-salo idinaos para sa mga bilanggo sa BJMP Rizal ngayong Kapaskuhan. At USA, kinoronahan bilang bagong Miss Cosmo ang Pilipinas first runner-up. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Nasamsam ng mga otoridad ang nasa 143 million pesos na halaga ng mga smuggled na sigarilyo madaling araw ng December 17 habang nagsasagawa ng anti-carnapping at traffic enforcement operation ang mga operatiba ng PNP HPG Region 3, Calabarzon at NCR. Naharang ang truck na naglalaman ng mga sigarilyo sa kahabaan ng G. Araneta Avenue sa Quezon City. Agad ito itinawag sa Bureau of Customs para malaman kung legal ba ang mga kargamento. Napag-alamang hindi rehistrado ang mga sasakyan at maging ang nilalaman na 2,000 kahon ng sigarilyo. Tinangka namang suhulan ang mga otoridad ng 5 milyong piso para mapakawala na ang mga truck. Agad hinuli ang 3 individual na kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya para sa mga patong-patong na kasong kakaharap. Kung panahon ng kasiyahan ang Pasko, para po sa mga bilanggo, isa itong araw na nais nilang iwasan. Sa Baraz, Rizal, Bureau of Jail Management and Penology, nagdaos ng kaunting salo-salo para sa mga persons deprived of liberty. Yan ay para maibsan naman ang kanilang pangungulila ngayong Kapaskuhan. Ang Balitang A to Z Special Report ni Kim Salinas. Hanggat maaaring libangin yung sarili, nililibang na lang po namin. Ito ang nararamdaman ni alias Benji tuwing magpapasko. 5 taon na siyang person deprived of liberty o bilanggo sa Bureau of Jail Management and Penology sa Rizal. Kung ang iba ay masayang binibilang ang mga araw bago magpasko, si Benji naman ay iniiwasan ito dahil lalong tumitindi ang kanyang lungkot. Simple lang po sir ang wish ko, yun lang, makapiling ang buong pamilya ko. Makasama sila sa araw ng Pasko. Kaya lang, hindi po mangyayari sir kasi malayo sa ako sir. Nasa Samar po siya. Upang mapawi ang kalungkutan ng mga PDL, naghanda ang BJMP at ang Baras Local Government ng munting pagdiriwang. May kantahan, sayawan, salo-salo at mga regalo. Binigyan natin ngayon sila ng konting kasiyahan, mga pagkain, at saka mga hygiene kit na kailangan nila. Kahit po munting regalo yun sir, napakalaking tulong po para sa mga PDL inmates yan sir. At maibsan man lang yung aming naramdamang kalungkutan pag mayroon naaalala sa amin sir. May isa pang pamasko ang pamunuan ng BJMP Rizal para sa mga PDL. Ngayong 25 po, nag-extend po tayo ng oras na inilaan para po sa kanilang pamilya. Para kahit papaano po ay makasama po nila ng medyo mahaba-haba po. Nasa 104 na po ang bilang ng mga PDL sa pasilidad, halos doble sa itinakdang kapasidad. Kabilang sa mga proyekto ng mga PDL ay handicraft making ng mga baga, wallet, flower base at wall clock. Ang mapagbebentahan nito ay meron pong katumbas na percentage po na papupunta po sa kanila. Panalangin ko na hindi ko na kayo kaharap sa susunod at na makalaya na kayo. Yun na wish ko sa inyo lahat para makasama yung mga pamilya ninyo sa buhay. Sa bawat wall clock na naibebenta, kumikita ng halos 200 piso ang bawat PDL katulad ni Benji. Nagsisilbi rin itong paraan upang maibsan ang kanilang pangungulila at upang mabigyan sila ng kaunting pag-asa. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Ininspeksyon ngayong Lunes ng Philippine National Police at ni Bulacan, Governor Danilo Fernando ang mga tindahan ng paputok sa Bocaue, Bulacan. Sa gitna yan ng pagdami ng bumibili ngayong holiday season. Ito ay para tiyakin ang mahigpit na pagsunod ng mga negosyante sa mga pamantayan sa kaligtasan. Hinihikayat ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga nagtitinda ng paputok na sumunod sa mga alituntunin at nananawagan rin siya sa mga walang lisensya na gawing legal ang kanilang operasyon. Paalala rin ng PNP sa publiko, iwasan ang paggamit ng mga ipinagbabawal na paputok para iwas aksidente. Magpapatuloy naman ang pagkikipag-ugnayan ng PNP sa iba pang ahensya para matiyak ang kaligtasan ng lahat ngayong panahon ng Kapaskuhan. Posibleng ilabas na sa Enero ang desisyon ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber
kung fit to trial o kayang humarap sa paglilitis ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon yan kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, base sa isinumiting dokumento ng prosecution noong December 18. Malinaw umano at nagkakaisa ang naging desisyon ng panel at medical experts hinggil sa totoong kalagayan ng dating presidente na siyang dapat pagbatayan ng korte sa pagbuo ng desisyon. Matatandaang umaapela ang kampo ni dating Pangulong Duterte na mayroong short-term memory issues si Duterte at iba pang pinagdaraanan sa kalusugan. Sakaling ilabas ang desisyon na fit to trial si Duterte, aayusin naman ang schedule ng confirmation of charges na una nang napospone noong Setyembre maging ang kanyang paglilitis. Iginigiit ni DILG Secretary John Vic Remulla na wala pa umanong arrest warrant ang International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa kanya, na-monitor pa ang senador sa iba-ibang lugar sa bansa nitong mga nakalipas na linggo. Gayunpaman, nanatiling wala pang kumpirmasyon mula sa mga ahensya ng pamahalaan ukol rito. Samantala, inaasahan namang ilalabas anumang oras ang arrest warrant laban sa negosyanteng si Atong Ang, kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon pa rin kay Interior Secretary John Vic Remulla, naghihintay na lang sila ng desisyon ng hukuman para sa mga warrant, kaugnay ng 4 na hiwalay na kasong murder na non-bailable. Sinabi pa ng kalihim na nasa Pilipinas pa rin si Atong Ang, batay sa impormasyon ng pamahalaan. Pinawi ng pulisya ng Taiwan ang posibilidad ng terorismo sa nangyaring pananaksak sa metro ng Taipei, Taiwan noong Sabado na ikinamatay ng 3 at ikinasugat ng 11 individual. Ayon sa investigasyon, walang indikasyon na may kaugnayan sa politika, relihiyon o ideolohiya ang 27 anyos na suspect na si Chang na umano'y kumilos mag-isa at planadong nanaksak ng mga random na biktima. Kinumpirma ng mga otoridad na natagpuan ang suspect na patay matapos tumalon sa isang gusali sa parehong araw ng insidente. Samantala, nangako ang Pangulo ng Taiwan na si Lai Ching-te ng isang buo at transparent na investigasyon at inatasan ng mga ahensya na palakasin ang seguridad at emergency protocols sa mga pampublikong lugar. Tagumpay na naiuwi ng USA ang korona ng Miss Cosmo 2025 habang ang ating pambato na si Chelsea Fernandez itinanghal na first runner-up ng naturang kompetisyon. Ang detalye ng pageant journey na yan sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. The new Miss Cosmo is USA! May nanalo na! Kinaronahan bilang Miss Cosmo 2025 ang pambato ng USA na si Yolina Lindquist sa katatapos lang na Miss Cosmo 2025 nitong Sabado, December 20 na ginanap sa Vietnam. Habang ang pambato ng Pilipinas na si Chelsea Fernandez mula Sultan Kudarat, itinanghal naman bilang first runner-up sa naturang pageant. Sa simula pa lang, proud favorite na si Chelsea dahil sa lakas ng confidence na kanyang ipinapakita sa international stage. Kaya naman sa inaabangang coronation night, hataw si Chelsea sa umpisa pa lang ng laban. Pasabog naman sa catwalk at swimsuit round matapos niyang makalusot sa top 21. Palaban na pasarela at evening gown after the top 10 with her pa-reveal effect and her silver gown. Ipinamalas din niya ang talino sa question and answer portion kung saan tinanong siya kung anong pananaw ang nais niyang baguhin tungkol sa kababaihan. It would be women are not leaders. That is not true. We women, we have that innate value of leadership. However, sometimes we are not given opportunities and spaces and chances. And as Miss Cosmo, who ignites change, I would like to empower every woman to immerse yourselves in activities that can enrich your skills. And in order for us to move forward, because we women, we can stand in our own, and women
can also have it all. Sa final showdown naman, pinili ang top 2. Dito na ibinida ni Chelsea ang advokasya niyang Paradise of the Mangroves Reforestation Project na layong mag-promote ng paglago ng kalikasan at ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga halaman at bakawan. Philippines is a home to more than 7,000 beautiful islands. However, with that beauty comes an ugly truth. We face stream flooding, harsh calamities, and natural disasters. That's why my advocacy, Paradise of the Mangroves Reforestation Project, aims to address both natural problem and economic problem. And I hope that you continue to support me in this mission because I believe that the little seeds that we plant today will grow to a forest of change tomorrow. Bukod pa sa first runner-up round, humakot ng award din si Chelsea matapos itanghal na Best in Evening Gown at Cosmo People's Choice Awards. Wagi rin siya ng 2 pang special awards, ang Eventistas Iconic Swimsuit Award at Parade of Beauty Award. Congratulations, Chelsea! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Sa aming pagbabalik sa mga wala pang plans para sa family bonding, Disney on Ice sumarangkada na ngayong holiday season. Diyan lamang po kayo ay nanonood ng balitang A to Z. Ngayong holiday season, muling pinatunayan ng Disney on Ice ang kanilang natatanging galing sa paghatid ng amazing performances sa pinakabago nilang palabas na Magic in the Stars. Ang enchanting na hatid ng Disney sa balitang A to Z ni Lane Garcia. It's a magical holiday! Tumagsa ang daang-daang fans sa unang araw ng much-awaited show every year, ang Disney on Ice Magic in the Stars nitong Sabado, December 20 sa Mall of Asia Arena. Super sulit nga ang show dahil tampok dito ang 55 Disney characters na nagbigay ng saya sa mga manonood. Ang ilan pa nga sa mga chikiting nag-costume pa ng cute na favorite nilang Disney characters. Perfect pang family bonding, lalo na this holiday season. Tila buhay nga in the real world ang Disney characters dahil sa husay ng mga performers sa ice skating. Bawat eksena punong-puno ng kulay, emosyon at galaw na talaga namang hahatak sa atensyon ng mga manonood. At take note mga ka-A to Z, not just for kids but for all ages ito. Isa sa mga pasabog na bahagi ng show ang acrobatic stunts kung saan lumilipad at nagpaikot-ikot pa sa ere ang ilang performers. Sa naturang show na Magic in the Stars, mapapanood si Asha mula sa bagong Disney film na Wish. Bukod dyan, kasama rin sa lineup sina Raya, Elsa at Anna mula sa Frozen 2. Hindi rin mawawala ang OG Disney characters. At syempre, ang Disney princesses. Tampok rin sa show sina Toy Story, Lightning McQueen ng Disney Pixar. Mapapanood ang Disney on Ice Magic in the Stars sa Mall of Asia Arena hanggang January 4. Para sa balitang A to Z, Lane Garcia. Trending ngayon ang small gifts, exchange gift, kung saan ang grupo ng mga magkakaibigan magdadala ng kani-kanilang maliliit na regalo. Ano naman kaya ang laman ng surpresang gift na ito? Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon ng pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabawang quote of the night ngayong Lunes ay mula sa modelo at mga awit na si Marilyn Monroe. Ang sabi niya, minsan gumuho ang mga magagandang bagay para
mabuo ang mas magaganda. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. Ay talaga ba? Parang kailan lang nang simula tayong magbilang? Believe it or not, mayroon na lang po tayong 1, 2, 3, tatlong tulog bago ang Merry Christmas. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.